Magandang araw po sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati sa ating mga guro at sa aking kapwa estudyante. Ako nga po pala, si Althea Marie R. Ortega, at ako ay naririto ngayon upang ibahagi sa inyo ang isang mundo na puno ng impormasyon, katotohanan at kwento, ang mundo ng pamamahayag. Siguro, marami sa atin na nagbabasa ng dyaryo, nanonood ng balita sa telebisyon o nagbabasa ng mga artikulo sa online. Pero ano nga ba talaga ang pamamahayag? Bakit ito mahalaga? At paano ito nakakapekto sa ating buhay? Ang pamamahayag sa pinakasimpleng kahulugan ay ang pag-uulat ng mga kaganapan sa isang tumpak, makatotohanan at napapanahong paraan. Ito ay isang sining at agham ng pagkukwento ng mga pangyayari na humuhubog sa ating mundo. Mula sa mga malalaking balita tungkol sa politika at ekonomiya, hanggang sa mga kwento ng ordinaryong tao na nabibigay inspirasyon sa atin. Ngunit ang pamamahayag ay hindi lamang tungkol sa pag-uulat ng mga balita. Ito rin ay tungkol sa pagiging tagapagbantay ng lipunan. Ang mga mamahayag ay may tungkuling suriin ang mga aksyon ng mga nasa kapangyarihan, ilantad ang mga katiwalian, at tiyakin na ang mga katotohanan ay nalalaman ng publiko. Sila ang mga mata at taingan ng mga bayan, na nagbibigay sa atin ng impormasyon na kailangan natin upang makagawa ng mga desisyon na makakaapekto sa ating buhay. Dumapo naman tayo sa tungkulin ng pamamahayag. Una ay magbigay ng kabatiran o balita sa maraming tao sa isang maayos na paraan. Layunin ng pamamahayag na iparating ang mga pangyayari, lokal man o internasyonal, ng malinaw, tumpak at mabilis. Halimbawa nito, pag-uulat ng isang balita tungkol sa naganap na lindol sa Mindanao at kung gaano kalakas ito. Kalawa, pumunta sa likod ng mga kaganapan upang imbestigahan ang gawain ng pamamahalaan at negosyo. Ang pamamahayag ay hindi lang basta nag-uulat. Nagsasagawa rin sila ng imbestigasyon upang mabunyag ang katiwalian o maling gawain. Halimbawa nito, investigative report ng isang news agency tungkol sa anomalya sa paggamit ng pondo para sa isang government project. Pangatlo, magpaunawa at maging gabay ukol sa naganap o nagaganap. Bukod sa balita, tinutulungan ng pamamahayag ang publiko na maunawaan kung bakit nangyari ang isang bagay at ano ang implikasyon nito. Halimbawa, explanatory news article kung bakit tumaas ang presyo ng bigas at paano maaapektuhan ang consumer. Pang-apat, libangin ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasalaysay, maaaring may halong katatawanan, drama o musika. May bahagi rin ang pamamahayag na naglalayong mabigay aliw tulad ng comics, lifestyle stories, showbiz o radyodrama. Halimbawa nito ay showbiz column tungkol sa buhay ng mga artista o radyodrama sa DZRH. Panglima, magsabi kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay noong unang panahon. Bahagi rin ng mga pamamahayag ang pagbibigay kaalaman tungkol sa kasaysayan at tradisyong Pilipino. Dumapo naman tayo sa saklaw ng pamamahayag. Una ay pasulat o print media. Kasama ang pahayagan, bulletin, magazine, aklat. Halimbawa nito, Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, DIY magazine, mga textbook. Pangalawa, pasalita o broadcast media. Ipinapahayag ito sa pamamagitan ng boses. Halimbawa na lang ng radio news programs sa DZMM o DZRH, live commentary sa radyo tungkol sa traffic o panahon. Panghuli naman ay paningin o visual media. Ginagamitan ito ng larawan o video, kagaya ng TV Patrol, 24 oras, pelikula o mga dokumentaryo sa YouTube o Netflix.
Dumako naman tayo sa tungkol ng pahayagan. Una ay maging mata at tenga na mambabasa o information function. Nagbibigay ng bagong impormasyon at balita. Halimbawa naman, front page news tungkol sa bagyo na paparating. Pangalawa, maging tagapagturo o education function. May mga artikulong nagtuturo ng kaalaman. Halimbawa na lang ng health column na nagpapaalala kung paano umiwas sa dengue. Pangatlo, pumuna o mabigay kahulugan sa balita o interpretation function. Tinatalakay ang kahulugan, epekto o implication ng balita. Halimbawa na lang ng editorial na nagsusuri kung bakit bumaba ang ekonomiya ng bansa. Pang-apat, tagapaglahad ng mga koro-koro o opinion maker. Naglalahadlan ng opinion ng editor o kolumnista na maaaring maka-impluwensya sa mambabasa. Halimbawa, opinion article tungkol sa pagtaas ng pamasahe sa MRT. Panglima, maging tagapaglibang o entertainment function. Nabibigay aliw sa mambabasa sa pamamagitan ng comics, horoscope, at showbiz. Halimbawa, sa comic strip, Napugay Baboy o entertainment section ng pahayagan. Pang-anim, tagapag-alaga ng karapatan ng mambabasa o watching function. Tinutulungan ang mambabasa na malaman kung may pag-abuso sa lipunan, pamahalaan o negosyo. Halimbawa, pagbubunyag ng pahayagan ng overpricing sa mga government supplies. At ang panghuli naman ay talaan ng mahahalagang pangyayari o documentation function. Ito ay nagsisilbing record ng kasaysayan ng pahayagan. Halimbawa ay mga naiulat na balita tungkol sa EDSA People Power Revolution na hanggang ngayon ay reference sa kasaysayan. Dumako naman tayo ngayon sa bahagi at pangkat ng pahayagang pang-araw-araw. Ang pahayagang pang-araw-araw ay binubuo ng iba't ibang bahagi na tumutulong upang maipakita at maipahatid ang balita ng malinaw at maayos sa mga mambabasa. Bawat bahagi ay may tiyak na tungkulin upang maging organisado ang kabuuang pahayagan. Narito ang mga bahagi ng pahayagang pang-araw-araw. Pangmukhang pahina or front page. Ito ang unang pahina ng pahayagan at itinuturing na pinakamahalaga dahil dito makikita ang pinakamainit at mahalagang balita ng araw. Dito rin makikita ang mga pangunahing elemento ng isang pahayagan. Sunod, pangalan ng pahayagan or nameplate or logo. Ito ang nakasulat sa pinakataas ng pahayagan. Ipinapakita nito ang opisyal na pangalan, disenyo, at pagkakakilanlan ng periodiko. Tainga or ears. Ito ang dalawang maliliit na bahagi ng magkabilang gilid ng nameplate. Dito inilalagay ang kung minsan ay petsa, presyo, anunsyo, o maliit na impormasyon. Sunod, ulo ng pinakamahalagang balita or banner headline. Ito ang pinakamalaki at pinakapansin-pansing pamagat sa front page. Ito ang naglalaman ng pinakamahalaga o pinakatampok na balita sa araw ng iyon. Sunod, pinakamahalagang balita or banner news. Ito ang mismong balita na kaugnay ng banner headline. Karaniwan itong may malaking espasyo at nasa itaas ng bahagi ng pahayagan. Sunod, ang patnubay or lead. Ito ang unang talata ng balita. Dito makikita ang sagot sa pangunahing mga tanong. Sino, ano, kailan, saan, bakit at paano. At sunod, balita or news.
Ito ang kabuuang nilalaman ng artikulo na nagpapaliwanag ng detalye ng pangyayari. Matatagpuan ito sa ilalim ng pamatnubay. Larawan o kletsi or cut. Ito ang mga larawan o ilustrasyon na nakalakip ng balita upang mas maliwanag na may pakita ang mga pangyayari. Ang paliwanag sa larawan ng caption or cutline. Ito ang maikling teksto sa ibaba ng larawan na naglalarawan kung ano ang nasa larawan at kung paano ito konektado sa balita. Sunod sa bahagi, pamagat ng paliwanag sa itaas ng larawan or overline. Ito ay pamagat o linya ng teksto na inilalagay sa taas ng larawan upang bigyang konteksto ang larawan o seksyon. Sunod, kicker or tagline kicker. Ito ay maliit na pamagat o linyang nag-uugnay, nagdadagdag diin o nagbibigay ng interes bago ang pangunahing pamagat. Sunod, ang pitsang balita or deadline. Ito ay bahagi ng balita kung saan nakalagay ang lugar at petsa kung saan naganap ang pangyayari o kung saan isinulat ang balita. Ang panghuling bahagi ay ang pangalawang bahagi ng ulo ng balita or kobyerta o dik or bank. Ito ay karagdagang linya na nagbibigay linaw o dagdag impormasyon sa pangunahing pamagat. Madalas itong nasa ilalim ng headline. Narito naman ang pangalawang pangkat ng pahayagang pang-araw-araw. Narito ang bahagi nito. Ang polyo or folio. Ang polyo ay makikita sa itaas ng ibabao ng pahina. Nakasulat dito ang bilang ng pahina, pangalan ng pahayagan at petsa ng paglimbag. Ito ang nagsisilbing gabay ng mambabasa para madaling malaman kung ano ang pahina ng mga binabasa. Sunod na bahagi, watawat or flag. Ang watawat ay pinaliit na bersyon ng pangalan ng pahayagan. Karaniwang makikita ito sa loob ng kahon at patnugutan. Ginagamit ito upang mapakita ang brand o pagkakakilanlan ng pahayagan kahit sa loob ng mga pahina nito. Sunod na bahagi, kahon ng patnugutan or masthead of stop box. Ito ay kahon na naglalaman ng listahan ng mga taong bumubuo sa pahayagan. Kasama rito ang punong patnugot or editor-in-chief, mga panunulat, layout artist at iba pang kasapi ng editorial staff. Mahalaga ito upang makilala ang mga taong nasa likod ng pahayagan. Panghuli, pangulong tudling o editorial proper. Ito ang pinakasentro ng pahina. Ang editorial ay artikulong naglalahad ng opinyon o posisyon ng pahayagan tungkol sa isang napapanahong isyu. Layunin nitong magpaliwanag, umakay, o magbigay diin sa isyong dapat pagtutuunan ng pansin ng publiko. Ang pangtatlong pangkat ng pahayagang pang-araw-araw. At narito ang mga bahagi nito. Pangatlo, pahina ng mga piling lathalian or feature speech. Ang pahina ng mga piling lathalain ay naglalaman ng mga artikulong nagkukwento, nagbibigay inspirasyon at nagpapakita ng mga kagiliw-giliw na paksa. Hindi ito kasing higpit ng balita, mas malikhain at nagbibigay aliw. Narito ang bahagi nito. Tudling ng palagiang lathalain o regular features column. Ito ay mga column na lumalabas linggo-linggo o kada issue. Maaaring tungkol sa lifestyle, paglalakbay, kalusugan, pelikula, pagkain, at iba pang paksa. Sinisulat ito sa isang manunulat o kolumnista na may espesyalisadong kaalaman. Sunod na bahagi, natatanging
lathalain or special features. Ito naman ay may mga espesyal na artikulo na tumatalakay sa natatanging tao, pangyayari, tagumpay, issue o kwentong nagbibigay inspirasyon. Wala itong regular na schedule. Inilalabas lamang kapag may mahalagang paksa o kaganapan. Panguling bahagi, mga larawan or cuts or illustrations. Ito ay mga larawan, grapiko o ilustrasyon na nakalakip ng mga lathalain. Layunin nitong magdagdag linaw, interest at visual appeal sa artikulo upang mas madaling maunawaan at makatawag pansin ang kwento. Ang pang-apat na pangkat ng pahayagang pang-araw-araw ay ang pahina ng palaruan, palakasan, sports or sports page. Ito ang bahagi ng pahayagan na katuon sa lahat ng usaping may kinalaman sa palakasan. Layunin nitong ipaalam sa mga mambabasa ang mga nagaganap na paligsahan, araw-araw na resulta at kwento sa likod ng mga atleta. Narito ang mga bahagi nito. Una, balitang pampalakasan or sports news. Naglalaman ito ng tuwirang ulat tungkol sa mga laro, resulta ng laban, ranking ng mga kupunan at mga napapanahong pangyayaring pang-sports. Halimbawa, resulta ng PBE, NBA, volleyball, boxing at iba pa. Sunod na bahagi, tudling pampalakasan or sports commentary or column. Isinusulat ng isang kolumnista o eksperto sa sports. Nagbibigay ito ng personal na opinion, pagsusuri at mahahalagang pananaw tungkol sa mga atleta, kupunan o isyong pang-sports. Sunod na bahagi ay ang lathalaing pampalakasan or sports feature. Mas malalim at mas mapanlikhang pagsasalaysay tungkol sa buhay ng atleta, kasaysayan ng isang laro o espesyal na pangyayari. Hindi lamang ito basta balita. Madalas ay mas emosyonal o inspirasyon ang tono. Sunod na bahagi o ang panghuling bahagi, mga larawan or klitsi or cuts, mga larawan ng atleta, laban at mahalagang eksena sa paligsahan. Nagbibigay ang mga ito ng visual information upang mas maunawaan ng mambabasa ang pangyayari. Ang panglimang pangkat ng payagang pang-araw-araw ay ang pahinang pampanitikan or literary page. Itong bahagi ng payagan na nagtatampok ng mga akdang pampanitikan. Layunin nitong magbigay inspirasyon, magpahayag ng damdamin, at magbahagi ng malikhaing kaisipan. Narito ang mga karaniwang nilalaman. Ang maikling kwento. Maikling kathang naglalahad ng isang pangyayari o karanasan na may simula, gitna at wakas. Sunod, ang sanaysay. Isang sulatin na naglalahad ng kuro-kuro, pananaw, o personal na karanasan ng manunulat tungkol sa isang paksa. Sunod ay ang tula. Akdang pampanitikan na gumagamit ng tugma, sukat at masining na salita upang magpahayag ng damdamin o imahinasyon. Sunod na karaniwang nilalaman ay ang dula or drama. Akdang pampanitikan na inilulunsad sa entablado. Nakasulat ito sa anyong dialogo at kilos ng tauhan. At ang panghuli ay ang suring dula at iba pa. Review o pagsusuri sa mga dula, pagtatanghal o iba pang likhang sining. Nagbibigay ito ng gabay o rekomendasyon sa mga mambabasa. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsulat ng balita. Una na dito ay ang katuturan. Ito ay isang ulat na maaaring pasulat o pasalita ng mga bagay na naganap na, nagaganap o magaganap pa.
So, ang katuturan ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa totoong kaganapan na binabahagi upang maipaalam sa mga tao kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid at ibang panig ng mundo. Ang susunod naman ay ang mahalagang salik o factors essential to news. Una ay ang mga pangyayari o detalye nito. Ito naman ay ang nilalaman mismo ng balita. Ito ay sumasagot sa tanong na sino, ano, saan, kailan, bakit at paano. Ikalawa naman ay ang kawilihan. Ito naman ay ang interes o atraksyon ng balita kung bakit dapat ito basahin o panoorin. Halimbawa ay mainit na usapin tungkol sa isang barangay opisyal na pinaimbestigahan dahil umano sa pang-aabuso sa pondo. Ikatlo ay ang mambabasa. Ito naman ay tumutukoy sa kung sino ang manunood o makikinig sa balita. Ito ay isa sa pinakaimportante ngunit kadalas ay nalilimutan. Ang isang balita ay dapat angkop sa pangangailangan, edad, interes at antas ng kaalaman ng tatanggap. Susunod ay ang mga katangian o qualities of a good story. Una ay ang ganap na kawastuhan. Kawastuhang paktwal, tunay na mga pangyayari, katumpakan ng kalahatang impresyon, kaayusan ng mga detalye, tamang pagbibigay diin, hindi magulo o masalimuot ang diwa. So sinasabi dito na tama at totoo ang lahat ng impormasyon sa balita. O sa madaling sabi ay walang imbento, walang opinyon at walang dagdag bawas na impormasyon. Ito rin ay nakaayos sa organisadong paraan upang mas madaling maintindihan ng mambabasa o manonood kung ano ang gustong ipahatid ng isang balita. Ikalawa ay ang timbang. Kaukulang diin sa bawat katotohanan, kaugnay ng ibang tunay na pangyayari, kawastuhan, paglakip ng tunay na napapanahong pangyayari lamang. So, sinasabi dito na tamang bigat ng pagkakasunod-sunod ng impormasyon. Halimbawa ay pinakamahalaga sa unahan at ang di magaanong mahalaga naman ay sa hulihan. Pangatlo ay ang walang kinikilingan o objective unbiased. Ito ay ang balita na hindi dapat pumanay sa kahit na sino man kundi sa makatotohanan lamang. Pang-apat ay ang kaiklian. Kaiklian o ang ibig sabihin ay maikli, ngunit malaman ang balita. Direct to the point, walang paligoy-ligoy pero kompleto ang impormasyon. Panglima ay ang kalinawan. Madaling maintindihan ang pagkasulat, dapat ay malinaw ang mga pangungusap at hindi nakakalito. Ito rin ay tumutukoy sa paggamit ng mga angkop na salita base sa tagapanood o tagapakinig. Pang-anim ay ang kasariwaan. Ito ay tumutukoy sa balitang bago at napapanahon, hindi luma at tungkol sa kasalukuyang pangyayari.